Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya, kaya't maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina, ang siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita ng iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang paksa ng araw na ito ay ang banal na salita ng Diyos sa Biblia. Noong 2019, idineklara ni Papa Francisco ng ikatlong linggo ng taon ay magiging Sunday of the Word of God sa simbahang Katoliko upang bigyan diin ang pagpapahalaga at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dito naman sa ating bansa sa Pilipinas, mula pa noong 1980s, idineklara na ng mga presidente natin ang National Bible Sunday tuwing ika-4 na linggo ng Enero. Ito po'y kinikilala ng lahat ng mga Kristiyano. Kaya sama-sama ang lahat ng mga Kristiyano sa pagdiriwang ng Biblia dito sa Pilipinas. Binabalik sa ating kamalayan ang kahalagahan ng Bible para sa ating buhay. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo, ang salita ng Diyos na naging tao. Ang mga Israelita
na ipinatapon sa Babylonia ay nagkaroon ng pagkakataon na makabalik uli sa kanilang lupain sa Huda at sa kanilang lungsod sa Jerusalem. Noong taong 539 BC, natalo ni Haring Ciro ng mga Persians ang mga Babylonians. Nagkaroon ng bagong patakaran ang mga Persians. Mas maluwag sila sa mga bansang tinalo nila. Hindi nila ipinatatapon ang mga nabihag nila. Hinayaan pa nga nila sila na makabalik sa kanilang mga lupain. Kaya pinayagan ni Haring Ciro ang mga Hudyo na makabalik sa Jerusalem. Ang naging religious leader ng kanilang pagbalik ay ang eskribang si Ezra. Dala niya ang batas ng Panginoon. Ang civil leader naman ay ang gobernador na si Nehemias. Nagkasundo ang religious at civil leaders na sa bahagi ng pagpapanibago ng bayan na nakabalik muli sila sa pagkabihag, sa pagpapahayag at pagsasagawa ng salita ng Diyos na marahil ay nakaligtaan na o nakalimutan na nila habang nakatapon sila sa ibang bansa. Kaya may isang araw na itinakda ng lahat ng mga tao mula sa matatanda at mga bata na makakaunawa na kasama ang lahat ng opisyales ng bayan, ng simbahan, ng templo, at ng bayan, lungsod ng Jerusalem na magtipon. Nagtayo sila ng entablado mula doon ay binasa ni Ezra ang aklat ng Panginoon na maaari ay ang unang 5 aklat ng kanilang Biblia ang tinatawag na Torah. Binasa niya ito at isinali naman ng mga Libita sa mga tao. Binasa niya sa Ebreyo at isinalin sa Aramaiko, ang lingwahe na ginagamit na ng mga tao. Pagkatapos ng pagbasa at paliwanag, nagsitangis ang mga tao. Maring nalungkot sila na hindi pala nila nagagawa ang batas ng Diyos. Pero sinabi ni Ezra at ni Nehemias, ng araw na iyon ay dakila kasi napakinggan nila ang salita ng Diyos. Huwag silang umiyak at sa halip ay magsaya sila, maging maligaya sila na napakinggan ang salita ng Diyos. Umuwi sila at magdiwang at magbahagi na ng pagkain. Ang kagalakan mula sa salita ay magiging lakas nila. Totoo na ang salita ng Diyos ay magandang balita. Kaya ito ay nagdadala ng kagalakan. Nagre-resulta ito ng bahaginan, sharing. Dahil sa pakikinig sa salita ng Diyos, hindi na tayo naging makasarili. Naging bukas na tayo sa isa't isa. Namamalaya natin na tayo ay isang bayan na dahil sa pinag-isa tayo ng Diyos, ng Kanyang salita. Kaya dapat tayong magtulungan at magbahaginan. Kaya magdadala sa atin ng kasiyahan ang salita ng Diyos. Pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Ito'y buhay, ito'y buhay, ito'y epektibo. Kaya gamitin natin ang iba't ibang pamamaraan upang ang salita ng Diyos ay malaman at maisabuhay ng lalong nakararaming mga tao. Salamat sa iyong pagsubaybay sa ating First Things First. Kung ito'y nakakatulong sa inyo, magsikap kayo na i-introduce ito sa iba. Ipaalam din ito sa iba. Marahil makakatulong din sa kanila ang pagsubaybay dito. Pinapaliwanag natin sa First Things First na ito ang bahagi ng Biblia na hindi natin madalas na napapakinggan. Mayaman ang salita ng Diyos. Marami tayong mapupulot dito ng mga aral na nakakatulong sa atin. Ang salita mo, Panginoon, ay Espiritong nagbibigay buhay. Ipalasap mo sa amin ang kagalakan na dala ng iyong salita. Magiging masiglanawa ang aming pananampalataya dahil sa iyong salita.
At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.